Congressman Rodante Marcoleta, mag-withdraw ka na sa iyong pagkandidato bilang senador. Hindi ka karapat-dapat na tumakbo pa pagkatapos mong sabihin na walang West Philippine Sea. Legal at objetibong pagpapaliwanag sa pahayag ni Kong Rodante Marcoleta. Ang pahayag ni Kong ni Rodante Marcoleta na there is no West Philippine Sea ay maring surin sa dalawang pangunahing aspeto: geographical and international naming standards, legal at diplomatic perspective ng Pilipinas. 1. Geographical at international naming standards. Tam si Marcoleta sa technical na aspeto na ang terminong West Philippine Sea ay head ani official na foglan na kinikilan. Sa mga padaig din ang mapa o sa mga organisasyong namamahala sa geographical naming conventions tulad ng International Hydrographic Organization, IHO, at United Nations, UN. Sa mga opisyal na pandaigdigang mapa, ang karagatang sakop ng West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea. Ang paggamit ng South China Sea bilang pangkalahatang pangalan ay mas matagal nang ginagamit sa kasaysayan ayon sa mga international na dokumento. Ibig sabihin, kung yung punto ni Marcoleta ay walang West Philippine Sea bilang isang standalone na geographical name sa pandaigdigang antas, tama siya. 2. Bilang lawyer, aware si Kong Marcoleta sa legal at diplomatic perspective ng Pilipinas. That is a creation bias. Ngunit sa konteksto ng batas at soberanya, opisyal na kinikilala ang gobyerno ng Pilipinas ang West Philippine Sea batay sa mga sumusunod. A. Administrative Order No. 29, 2012. Noong Setyembre 12, inilabas ni Pangulong Benigno Aquino III ang Administrative Order No. 29, 29, na nagatakda na ang bahagi ng South China saya nasakop ng Exclusive Economic Zone EEZ ng Pilipinas ay tatawaging West Philippine Sea. Ayon sa kautosang ito, lahat ng opisyal na mapa, dokumento, si komunikasyon ng gobyerno ay gamit ang terminong WPS upang patibay ng soberanya ng Pilipinas sa mga nasabing karagatan. B. United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Ayon sa UNCLOS, ang sungbenso ay exclusive economic zone, AZ, na umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa kanyang baybayin. Bahagi ng EEZ ng Pilipinas ang mga katubigan sa paligid ng Luzon, Palawan at Calayan Island Group. Kaya may legal na batayan ang paggamit ng WPS upang ipahayag ang ating eksklusibong karapatan sa yaman ng karagatang ito. C. Permanent Court of Arbitration Ruling 2016. Noong Hulyo 12, 2016, aneg of sayan decision ng Permanent Court of Arbitration, PCA, sa The Hague, not stating that na nagpatibay na walang legal na basehan ng malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea batay sa kanilang 9-dash line. Ang desisyon ito ay pumabor sa Pilipina. And sa tibay kaaron karaparan sa ng EEZ, kabilang ang bahagi ng tinatawag nating West Philippine Sea. Objetibong pagsusuri ng pahayag ni Marcoleta, una posibleng layunin ng kanyang pahayag. Paglilinaw sa publiko na WPS ay isang political and legal term ng Pilipinas. Ikalawa, ang West Philippine Sea ay hindi isang pandaigdigang pangalan kundi isang opisyal na terminolohiya ng Pilipinas upang palakasin ang ating legal at diplomatic claims sa mga teritoryong sakop ng ating EEZ. Ikatlo, pagbibigay diin sa kakulangan ng kaalaman ng publiko sa maritime dispute, maaring naisipunto ni Marcoleta na maraming Pilipino ang hindi lubusang nauunawaan ang komplikasyon ng usapin sa WPS kaya't maaring madaling mahulog sa maling impormasyon o bias na paniniwala. Ayon mismo sa kanya, WPS is a maritime rights within South China Sea. Tama, ang West Philippine Sea ay isang bahagi ng South China Sea. Ngunit, mahalaga na tandaan na ang WPS ay tumutukoy sa bahagi ng South China Sea na sakop ng maritime rights ng Pilipinas at ay doon sa ating EEZ at UNCLOS. Ang paggapitan ng terminong ito ay isang legal na hakbang upang ipakita ang ating soberanya at protektahan ang ating mga karapatan sa mga likas na yaman sa lugar na ito, hindi si Kong Marcoleta tutol sa WPS na maritime rights ng Pilipinas. Ibig sabihin, kinikilala niya ang kahalagahan nito. Yung maritime rights ay isang mas pangkalahatang termino na kinikilala ang mga karapatan ng bansa sa mga dagat mula sa exploitation ng mga likas na yaman
hanggang sa freedom of navigation ng ibang bansa. Dapat malaman ng bawat Pilipino ang definisyon at kaibahan ng sovereign rights. Versus sovereignty. Ang sovereignty ay nangangahulugang ganap na kontrol at pag-ari ng isang bansa sa isang teritoryo. Sa madaling salita, ito ang legal na karapatan ng isang bansa na kontrolin ang buong nasasakupan ng isang teritoryo. Samantalang ang sovereign rights ay tumutukoy sa mga karapatan ng isang bansa sa resources at mga aktibidad sa loob ng kanyang Exclusive Economic Zone, EEZ, na hindi nangangahulugang ganap na pag-aari at kontrol ng buong teritoryo. Halimbawa, may karapatan tayo na mag-exploit ng yaman ng West Philippine Sea tulad ng mga isda, langis at gas, pero hindi nangangahulugang tayo ang may ganap na soberanya sa buong karagatang iyon. Bakit hindi itinuturing na teritoryo ang WPS? Bagamat ang West Philippine Sea ay nasa loob ng ating EEZ, hindi natin maaaring ideklara itong buong teritoryo dahil hindi ito ayon sa kasunduan ng UNCLOS. Ang UNCLOS ay nagbibigay ng sovereign rights sa mga bansa sa kanilang EEZ, ngunit hindi ito katumbas ng soberanya sa isang buong teritoryo na nagbibigay ng ganap na kontrol sa nasabing lugar. Hindi ibig sabihin na may full sovereignty tayo sa buong WPS tulad ng sa mga land territory, ang sovereignty ay tumutukoy sa kumpletong kontrol o pamamahala ng isang bansa sa teritoryo nito, kabilang na ang pagpapatupad ng mga batas at regulasyon. Sa kasalukuyan, may mga bahagi ng WPS, lalo na sa Spratly Islands, na isinasailalim sa mga territorial disputes kung saan ang ibang bansa tulad ng China ay nagpapahayag ng mga claim sa mga lugar na ito.